matatag ka dyan, tay. Kaya mo yan. Nandito lang kami mga Pilipino. Handang suportahan kayo. Hindi ka namin iiwan. Ganito mangyari. Kaya dito kami. Dahil suportahan ka, tay. Sobrang na pagigipit sa gobyerno. Hindi na tama po yung ginagawa ninyo. Tatay Digong. Ang taong may malasakit sa bayan. Bakit hindi ginaganito? Pero sabi niyo na bayaran kami, hindi kami bayaran. Ako po ay pusang pumunta dito dahil nasaktan na po ako. Bilang Pilipino, nasaktan ako sa ginagawa nito. Gobyerno na ito. Sobra na. Kaya sana, huwag po tayo manahimik mga Pilipino. Lumabas po tayo, ipaglaban natin. Si Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ang malasakit sa atin. Siya lang malasakit sa bayan. Kaya walang iwanan. Duterte, mabuhay ka, Tatay Digong. Si Pastor at si Tatay Digong, they're ordinary people. Kaya nga sinabi, God calls ordinary people to do extraordinary things that God has destined them to do. Destiny. Tadhana. Tinadhana na silang dalawa. Halos magkakambal ang kanilang misyon sa buhay. Si Pastor, tagapangalaga sa spiritual, nagbabago ng mga tao na tunay na pagbabago mula sa puso. Si Digong din ang nag-aalaga sa mamamayan, una sa Davao City. Nakita natin kung paano trinabaho ni Tatay ang Pilipinas, kung paano niya pinuksa ang masama, kung paano niya tayo binigyan ng tunay na katungkumpayan at tunay na kaligtasan mula sa kasamaan. Amang makapangyarihan, buksan po ninyo at ibigay niyo po ang biyayang aming hinihingi. Sapagkat sinabi niyo po ang lahat ng humihingi ay inyong bibigyan. Lahat po ng kumakatok ay bubuksan at lahat ng naghahanap ay makatatagpo. Nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para magsama-sama tayong lahat. Digong, sana mapanood mo ito. Hindi ka nang iiwanan. Tatay Digong, hindi mo kami iniwanan. Ikaw lang ang leader ng bansa na ito na lumaban sa kriminalidad, droga at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin, para sa aming bayan. Kaya Tatay Digong, kung nakikinig ka at napapanood mo ito, hindi ka namin iiwan. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto niyong usigin sa Korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Merong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan at kahit nag-iisang Pilipino ay pakilala natin siya sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin na si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katino na tao. Magdasal natin si Tatay Digong kanyang mabilis na kalayaan. Magdasal natin kanyang kalusugan. Buong Pilipinas po, nangungulinga. Magdasal tayo.
sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita. Malaking bagay yun sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayo na. My family and I would like to express our heartfelt gratitude for the unwavering support and solidarity you have shown during this dark time. You have never failed to remind us, time and again, of the pride we carry as Dabuenos. I kindly ask for your continuous prayers for my father, our tatay's health, since he is not being administered his medication as of the moment. As all of you have seen, let us not stop until my father, our Tatay Digong, safely home. Daghang salamat, mabuhay ang Pilipinas. Wala ko kabaloon sa wala ko kabaloon sa Naluin mo kayo ultimo pagkaon ang ba? Minisaya lang ang gusto na. Kung uba naghandong, umansyon ka na sa dili. God. Maghangyo ko sa inyo. Di tabundang at di sa gubali. Ayaw yun mag-undang. Di tabundang. Please continue to pray for him. And for us na maang sanamot eh. Tabang, Pilipino, tabang.